Good morning, good morning, good morning. Kamusta? All goods, all goods. Silip tayo muna sa bintana. Aga pa naman. Yan. Favorite spot. Malamig pa rin talaga ngayon. Kahit sabihin mo ng February, malamig pa rin. Malamig ang mga pusong single. Pero tapos na yung Valentine's. Yeah. Ganda ng weather. Yun, may tao dun sa labas. Yun, maglalakad, mag-ina. Kamusta ang lahat? Ganda nangyari kagabi. Banding kami mga kaplat namin. Kaya nagkataon lang na nandito lahat kasi nagkasabay-sabay nandito. Tsaka maaga pa rin naman yun. Anong oras pa lang yun? Alas 6, alas 7. Malamig dito. Malamig sa labas. Hindi lang tayo tumambay muna. Yan. Nagpapile kasi kami ng tax kagabi. Kaso, down system. Pag ganito kasi February, tax refund na. So, syempre, yung tax refund mo, makukuha mo yun. Pag pinail mo siya agad ng February, kasi isang buwan yun 45 days, sabihin mo na. Yun. Ganito yun. Every year, kada tao rito, may nakukuhang tax sa government. So, yung tax na yun, ini-issue yun within 45 days. Pero, syempre, pag hindi ka nakapag-file until March, April, hanggang April lang yon. So, let's say nag-file ako ng February. So, makukuha ko yun by the end of March. Or depende, minsan in the middle of March. Yan. Ang masaklap doon, pag hawak ka ng agency mo at hindi nagpa-file ng tax ng agency, syempre wala ka rin makukuha. Siyempre, pag individual taxpayer ka, may makukuha ka. Yearly naman yun. Hindi ko lang alam kung magkano. Kaya depende yun sa hinuhulog mo pag individual ka. Spin lang natin to. Naglaba kasi ako kanina umaga Paggising ko. Dadawnin ko lang lang natin siya. Para all goods. Nabilisan lang naman to Ayan. Yun nga, mabalik tayo. Depende yun kung magkano yung makukuha mong tax. Depende rin kasi yun sa pinapasok mong oras. Binibase kasi yun sa pinapasok mong oras at sa hinuhulog ng agency. Kung magkano yun, hindi ko lang alam kung magkano. Yan. Kasi last year, kahit pa paano may nakuha naman ako sa tax ko. Pero yung previous agency ko sa countryside, sa hotel din yun. Sa 2 years ko doon, hindi ako nakakuha ng tax. Yun ang masaklap doon. Kaya yung 2 years ko rito sa pinanggalingan kong trabaho, siyempre, nakakapanghinayang din yun. 2 years din ako doon. Tapos wala akong nakuhang agency, wala akong nakuhang tax. Pero yung iba kong kasama, may nakuha. Pero yung sa akin, wala. As in, talagang zero. Wala. Kaya this year, yung last year, may nakuha naman ako kasi yung agency ko ngayon, pinail naman nila. Kaya hopefully this year, syempre may makukuha na at may makukuha tayo niyan. Yun lang ang kagandahan ngayon sa nilipatan kong agency. All goods pa rin. Yun, spin na lang. Dito tayo sa kwarto kasi maingay yun Maingay yung washing. Dito lang tayo para sure na hindi magsasapawan yung washing at saka yung boses ko. Yan. Tambay na lang tayo dito. Ang agency nyo naghulog na start ng January. So, next year, pag filing na ng tax, yan. Siyempre, pag pinail mo na yun ng February, may makukuha ka na. Within March, yan. Pag pinail, kasi second week or basta in the middle of February, yan. Diyan na binibigay yung tax form na pipilapan mo, submit mo sa online. Lahat kasi rito ng transaction dito, puro online na. Kaya, hopefully may makuha na by end of the March. Kasi lang yun, March, April, May. March, April. Hanggang April lang yung pagpapiling. Kaya end of the April, pag hindi ka nakapag-file, wala na. Good luck. Next year, wala na yun. Siyempre, back to zero na ulit yun. Sagutin lang natin si Kabayan about sa tinatanong niya, about dito sa
SGP na company. To tell you honestly, kabayan, mga factory talaga rito. Nagtanong kasi sa akin sa message kung mga negative talaga. Oo, kabayan. To tell you honestly, ako na nagsasabi sa'yo. Mahirap talaga. Hindi na mga tas sa discourage. Mahirap talaga mga factory dito, manual dito. At gaya nga nasabi ko before. Depende yun sa tao. Depende sa capacity ng katawan ng tao kung kakayanin mo yung factory. Hindi ko naman sa discourage kita, kabayan. Pero ako na nagsasabi, based on my experience, halos lahat ng mga factory dito, manual, pahirapan talaga. Pero depende siguro yun sa capacity ng tao. SGP. Yeah. Na-search ko na siya, sabihin mo ng 1 oras from Warsaw, mga ganun. Or siguro agency yun. Depende. Malawak, iba-iba kasi ang mga agency rito. Halos lahat ng agency nandito eh. Kaya, kabayan, depende sa yun. Hopefully, sana nasagot ko yung katanungan mo. At ako yung magluluto pa ng igado. Magluluto tayo ng igado. Ilocano style. Yung walang toyo, yung gisa-gisa lang. Maingay yung washing eh. Ayun yung igado ko. Tama yan? Ayan. Pour natin itong pang igado natin. At iigado natin to mamaya. Yun o. Igado. Tumutulo-tulo pa. Ayun o. May igado na yan. All good siya. No. Diba? Igado. Siyempre, baboy. Pata. Ayan. Gusto ko pata eh. Tapos ano ba to? Baga. O ayan. Lagyan ko na siya ng baga. At yung atay. Atay yan. Atay. Amoy dugo. Yan, magigito tayo. At habang naglalaba tayo, syempre, mag-prepare na naman na tayo. Wait lang, may tumulong may tumulong dugo. Punasan natin tong tumulong dugo. Kasi baka mamuo siya. Ang hirap pa na maglinis ng rep. Tumulo siya eh. Nakikita nyo to. Okay na? Okay na. All goods na. Ang hirap pinahawakan yung cellphone eh. Para nakikita nyo ako. Mamarinate ko kasi ito mamaya. Pambaon-baon. As usual, manok ulit. Pambaon-baon natin tayo dyan. Para may baon tayo. Tumulo kasi siya eh. Yan. Para makapag-igado naman. Namimiss ko na igado eh. Igado na laman loob. Yan. Prepare na natin tong igado. Igado with laman loob ng baboy. Ilocano style. Yan, Ilocano. Pero ako yung Ilocanong hilaw. Haha. All goods. Ingay ng washing, no? Sakit na naman sa tinga nitong washing niya, no? Tama yan? Taba ako na pala. Laki na ng tiyan, no? Pero ganun talaga eh. Ganun talaga pag nagkakaedad daw siguro. Minsan, ang sarap kasi kumain eh. Mag-iigado tayo. Let's proceed. Proceed na eh, no? Lipat natin tong camera. Para kahit pa paano, medyo mas malapit at malinaw yung boses. Maaga pa naman, alas 7 pa lang. May mga nagme-message sa akin. Ito kasi yung Facebook ko. Natin to. Itong Facebook ko na to, pang-vlog ko to dati kasi na ako nag-upload. Ito, ayan o. Ito ang Facebook ko. Ayan o. Ayan. Ayan ang Facebook ko. Ayan, nakita niyo yan. I-search nyo na lang. Message nyo ako dyan o. Ayan. Sa mga gusto mag-message sa akin. Ayan. Message nyo yan. Sa mga gustong magtanong about dito sa Poland. Message nyo lang ako kung gusto nyo ng private. Pero syempre, sa may comment section, mag-comment din kayo. Para kahit pa paano, may nagko-comment pa rin.
Kulo natin. Ready na tayo para mamaya all goods na. Yung isa namin kasi kaplat, alis na. Hindi naman alis. Nag-resign naman siya actually. Ang naging problema lang kasi sa kabilang branch, yung pinagtatrabahuan nila, kulang sa oras. Siyempre, pamilyadong tao siya. Siyempre, ganun talaga. Yun ang kagandahan dito sa sa open country. Anytime na pag gusto mong umalis, pwede kang umalis. At anytime na gusto mong bumalik, pwede ka pa rin naman bumalik. Yun nga lang, syempre, depende pa rin yun sa agency kung tatanggapin ka o hindi. Kaya nakadepende pa rin sa agency. Pag good record ka naman, siguro naman tatanggapin ka nila. Kasi may mga kasamahan naman ako dati dito sa na pag pinabalik ng agency, pinapabalik naman. Depende siguro yun. Pag good record ka talaga sa isang company. Gusto mong balik, pwede ka bumalik. Yun. Atay oh. Kata mo yan? Atay oh. Ayan, atay. Papakuluan lang natin yan ng siguro mga yung na siya. Para medyo matanggal yung langsa niya. At mas madali siyang ma-slice. Namiss ko rin mag-vlog ng ganito Ilang araw din ako hindi nakapag-vlog. Dahil sa naging busy lang po talaga ako kaya hindi ako nakapag-vlog. Yan no, hingin na ng washing, nakita nyo? Hingin na naman kaya well, ganun talaga. Yan, baga Oo, baga, tumutulo pa. Yan. Siyapata. Pakuluan lang natin ng mga 30 minutes. 30 minutes or mga 45 minutes, ganun. Para pag hiniwa mo siya, mabilis siyang mahiwa at medyo natanggalan na yung langsa niya. Saka yung dugo-dugo niya. Doon natin siya igisa. All goods. Maingay na naman itong washing. Kasalanan. Ay. Lagyan natin ng asin. Limutan ko lagyan ng asin. Yan. Hintayin na lang natin siya maluto. Kalimutan ko na yung tiya ko. Kasi kumain naman na ako kanina, umaga. Actually, kumain ako ng mga Indomie. Naga kasi ako nagising kanina. Kaya magcha-chat na tayo ngayon. Tapos na rin ako mag-lemon. Tayo, yan. Sa bintana tayo. Tara, chat tayo. Di tayo tambay. Sarapin. Pumasok na kasi silang lahat. Siyempre si Bakit, si Rapi, si Kyrene, si Rod, yan. Si Ian nandyan sa kwarto. Kasi nga last day niya nung last week. Kaya naghihintay na lang siya ng alis niya.
kung kailan. Hindi ko alam kung kailan. Nag-resign na kasi sa company. Pati sa agency. So, waiting na lang siya kung kailan siya aalis. Ay, bukas pala. Bukas ang alis niya. Ay, ganun talaga. When I see you again. Alis na. Pero may darating na bagong staff. Hindi ko alam kung kailan darating. Siguro next week darating na yun. Siguro Monday or Sunday. Kasi alis ni Ian. Saturday. So, tomorrow. Kaya Ian, good luck and ingat kung saan ka papunta, kung ano yung next journey mo. Message lang. All goods. All goods. Goods. All goods. Tingnan natin yung niluluto ko. Baka luto na yun. Kasi kumukulo na yun eh. Ilang minutes na yun eh. Pero subukan natin tanongin si Ian. Kamustahin natin. Or something message man lang. Para naman kahit pa paano may remembrance tayo. Kasi si Ian sa kabilang branch eh. Hindi siya sa branch na pinagtatrabahuan ko. Yun o. Maluluto na yung igado ko. All goods na yan. Ay naman yan. Sarap yan. Igado. Ang rekado ko sa igado, simple lang naman. Basic. All goods yan. Beans. Ready natin yung mga rekado. Rekado. Lagyan natin ng bill paper. Kuha tayo ng isa. Isa lang. Pwede na ito. Dahil request ni Bakit, gusto niya ng patatas, lagyan natin isang carrots. Saan yung patatas? Tayo ng isang patatas. Kahit mga isang patatas lang siguro. Kasi malaki naman yung patatas eh. Ayan. All goods na yan. Para kahit pa paano, kompleto pa rin yung rekado. Hindi ka usap pa si Ian eh. Interviewin lang natin kahit paano, kahit mabilis lang na interview. Yan na yung yung rekado ko. Ayan. Pang igado. Chachap na lang natin mamaya. Maaga pa naman kasi alas 9 na rito. Pero syempre dahil advance pa rin to ng isang oras. 8:51 pa lang. Maaga pa. Makakapag-prepare pa tayo. Si Ian Ito natin. Yun may kausap pa si Ian Ayan. Mamaya natin kausapin si Ian. Na Ian, maya. Na. Sige lang. Banding pa sila ng family niya Ayan. Tanungin natin siya at kamustahin natin kung anong lagay niya. Ayan. Ayaw masarap. Ayan. Para kahit pa paano may remembrance tayo sa kaplat. Siyempre, pag alis ni Ian, may kapalit naman. Yun lang ang paghawak kasi ng agency dito. Yung mga agency talaga mismo ang naghahanap ng staff para sa company. Siyempre, para may kapalitan. Pero pag may direct hire din naman, yun nga lang kasi ang ibang company talaga rito dumadaan sa agency. Kaya sila ang nagpro-provide ng staff sa company, ang mga agency. Ganun ang mga agency rito. Kaya sa Pilipinas naman, di ba? Ganun. Kaya sa mga ngayon pa-summer na ngayon. Ayan, pa-summer na. February. Nakita nyo naman, wala nang snow, di ba? Ayan may UFC pa rito. Ayan, nakita nyo naman, wala nang snow. So, pag ganitong start ng February at wala nang snow, ayan, nag-i-start na silang mag-hire ng mga agency rito. Kahit saang company, kahit saang agency, talagang makikita mo yan sa mga GC, yan. May mga post na dyan na hiring na ganito. Ayan. Basta maraming GC kasi rito kaya madali kang maghanap ng trabaho. Basta, if ever na ma-hire ka sa isang company, kung lilipat ka, dapat bago ka lumipat sa isang company, make sure na hawak mo yung working permit mo. Kasi dito, no work permit, no work. Yan ang bagong rules dito sa Poland. Hindi katulad dati noon na as in, pwede kang lumipat sa agency or company kahit na wala ka pang hawak na working permit, pwede ka na makapag-start. Noon yun, way back 2020 or 19, start ng 2019, mga ganun. Basta noon yun. Ngayon kasi, pag wala kang hawak na working permit, hindi ka pwede makapag-start. Yan. Medyo naghihigpit na ngayon ng Poland. Kaya, good luck sa mga aplikante. Nabubulol-bulol pa ako Tingnan natin. Nga pala, yung nilalaban ko.
Tapos na to eh. Tapos na tong ano namin, eroplano. Wala na yung spin niya eh. Kaya sampay lang muna ako. Dito kasi ako nagsasampay sa cabinet ko. Meron naman dito kay Rappi. Yeah. Meron naman dito kay Rappi. Yun nga lang, syempre, wala nang space kaya dito na ulit ako magsasampay sa cabinet ko. Ayan, magpasensya na yung cabinet ko. Ayan, para-paraan lang tayo. Pag Pilipino tayo, ayan, may stick. Yung stick na to, pinulot ko lang. Yun. Way back, sige. Habang nagsasampay ako. Way back 2019. Nung 2019 kasi, di ba 2019 yun eh. Hindi pa sila ganun as in, ganun kahigpit dito sa Poland na pwede kang magbiyahe-biyahe na kahit nasabihin mo ng expire yung visa mo or wala kang pinangahawakan na working permit, hindi mo kailangan mangamba kasi maluwag pa sila rito noon. Noon pa yun. Kasi nung palipat-lipat ako noon, nung palipat-lipat ako sa agency noon, lakas ng loob kong, bagay may visa pa kasi ako noon kahit wala akong working permit. Yun lang ang kagandahan noon. Kaya malakas yung loob ko noon. Pero ngayon kasi, once na checkpoint ka, na-check ka ng isang, hindi ko alam kung ano yun, yung nag-check dito. Once na na-check ka at wala kang pinanghahawakan na working permit, kahit nasabihin mo na may visa ka, mako-question at mako-question ka. Mga kami dito before, sama namin before, hindi ko natutukuyin kung sino yun. Ayan. May kasama kami dati before dito. Sabihin mo nang na-deport siya. Nahuli siya sa borders ng Poland. Kaya mahirap talaga pag aalis ka ng bansa kung wala kang pinanghahawakan. Ganun na sila kahigpit dito. Basta something tropa yun, tropa dito. Sa tropa dito sa Poland. Kaya shout out sa'yo kung nasang bansa ka na ngayon. Ingat ka lagi, homies. Yun. Naglaban na rin kasi ako ng ano ko, bag ko. Pack bag. Pero may pack bag pa naman ako. Yun ang gagamitin ko mamaya. Nilabang ko lang kasi siya. Medyo marumi na siya. All goods. All goods. Time check. Anong oras na ba? Yun. Time check na naman. 8:45 9 a.m. na. Anong oras ba? Alas 3 yung pasok ko ngayon eh. Pero baka paspasukin ako ng manager ko ngayon. Kapaglaban na. Kaya wala nang gagawin ulit. Kapaglaban na eh. So, all goods na ba? All goods. Pwede mo na itong mga rekado. Para makapag-prepare na maya-maya. Kasi kakain na. Papasok na ulit. Lang naman ang routine natin dito eh. Bilang isang OFW sa malayong bansa. Alam mo yung yun na lang din ang routine mo araw-araw. Pero kahit pa paano, sana may naitutulong tayo sa ating mga kababayan na gusto makarating dito sa bansang Europe. Sa tao rito talaga sa Poland. As in, ignorante ako kasi nasa Muslim country ka, doon ako nagtrabaho. Doon ako nagtrabaho. Pagdating dito, nawindang ba ako sa inyong parang ang laking adjustment. Especially sa mga lahat-lahat. Pero madali lang naman yan. Lalo na sa weather. Yung weather rito, lalo na pag winter. As in yung, syempre, hindi naman katulad ng Pilipinas na as in yung sobrang lamig, di ba? Na walang snow. Yun, doon ako nag-adjust dito. Nung napunta na ako dito sa Poland. Kaya, pero nung katagalan naman, na-adapt ko na siya. Mga winter ko, snow ko, manipis na lang yung jacket. Masarap lang talaga sa una yung snow. Kasi, wala kang katulad nga sa atin na snow. Nakain ko pa nga yung snow dati sa may dahon, yung sa may yung mga tumutulong snow. Tinitikman ko ngayon, dinidila-dilaan ko ba, no? Pero lasang lang naman, galong rep.
Yun, ganun lang yung pakiramdam. Kaya nung napunta ako dito sa Poland, sabi ko, masarap dito. Yun nga lang, nung nakita ko na yung reality ng trabaho rito, dun. Kung sinabi na, ang hirap mang Poland. Pero, inabot naman ako ng taon. Hanggang ngayon, hindi pa ako umuwi ng Pilipinas. Message na nga ako ng nanay ko na, mama ko na si nanay, si mama. Message na nga ako kung miss ka na namin anak, hindi ka pa ba uwi ng Pilipinas? Biro mo, almost 5 years na ako. This year naman, no, di ba? Pero, makakauwi na tayo. Hopefully, next year. It's a final. Hindi naman final, bakasyon lang. Siyempre, ano yung naman kasi sa Pilipinas. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas ngayon. Yung wala kang income. Siyempre, kahit pa paano, dito ko na lang sa abroad. Magtitiis nga lang. Ganyan naman talaga tayong Pilipino eh. Kailangan natin magtiis at magtiyaga, mag-ipon. Kaya nga tayo nag-abroad eh, para makapag-ipon. Minsan nga, ipon, sama ng loob. Siyempre, alam mo na. Minsan, alam mo yung pakiramdam na nagdadrama pa eh, no? Alam mo yung pakiramdam na porket hindi ka masyado nagpapadala, wala man lang mga musta sa'yo. Ganun. When I see you again. Nagdrama eh, no? Ganun talaga. Kasi nga minsan, may pinaglalaanan din tayo. Hindi mo naman kailangan lahat ibigay mo sa sahod mo eh. Siyempre, tumapindari naman tayo eh. Tayo mga OFW. Papadala rin naman ako sa magulang ko, siyempre. Nga lang, siyempre, nitong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, siyempre, hindi na tayo gano'n nagpapadala. At may pinaglalaanan din. Maintindihan naman yan ng pamilya natin sa Pilipinas. Dati madalas ako nagpapadala. Pero ngayon, hindi nag-ano kasi kailangan din natin mag-ipon. At kailangan natin mag-save ng pera. Kasi pagtanda naman natin, sino bang tutulong sa atin? Wala rin, di ba? Siyempre, hindi na rin naman tayo kayang tulungan din natin. Hindi rin naman na tayo kayang tulungan ng magulang natin. Siyempre, matatanda na sila. Kaya minsan, siyempre, magpadala rin naman, pero huwag mong ibigay lahat. Kailangan mo rin magtabi. At siyempre, alam din naman natin yan ng kapwa OFW eh. Kaya ako nagpapadala ako. Minsan, occasion na lang, ganun. At syempre, pinag-iipunan din natin ng pamasahe. Speaking of pamasahe, dito sa Poland, at dito sa company, madalang dito sa Poland yung sinasagot yung pamasahe mo pa uwi. Hindi katulad sa Saudi, sa Middle East, sasagutin ng company mo yung pamasahe mo. Pag na-hire ka ng company mo. Pero pag dito sa Poland, ticket mo, pera mo. Ganito ang kalakaran dito. Except kung sa bahay ka nagtatrabaho at mabait yung employer mo. Sasagutin talaga nila yung pamasahe mo. Pero kung agency ka at individual ka, syempre, sagot mo yung packet mo. Ganun sila rito. Magkano ang pamasahe rin papuntang Pilipinas? Minsan, 3K. One way pa lang yun. Kung two-way ticket ka, o magkano? 6,000, 5,000. Di ba? Kaya yung iba rito sa Poland or ibang part ng Europe, taon talaga ang binibilang bago makauwi ng Pilipinas. Hindi yearly. Magkano rin yung pamasahe mo pag i-convert mo sa Pilipinas? Nasa 70,000, 80,000. Di ba? Saan mo dadamputin yun? Swerte ka na, makakuha ka ng 4,000, two-way ticket. Madalang pa sa patak ng ulan yun. Kaya, nung una, hindi ko naiintindihan yung auntie ko bakit ang tagal bago umuwi ng Pilipinas. Nung nakakarating na ako rito sa Poland, nung una naiintindihan bakit ganun sila katagal bago umuwi ng Pilipinas. Kasi ngayon, pamasahe. Shout out nga pala sa'yo, auntie.
Salamat sa mga pagga-guide mo at saka salamat sa uncle ko na laging nandyan para sa akin. All goods. Alam nyo na kung sino kayo. Yun. Kaya nung bata pa ako nung sinabi ko kay auntie na ano auntie, bakit ang tagal nyung umuwi? Yun, nung napunta ako rito sa Poland, sa bansang Europe, doon ko naintindihan. Pamasahe pa lang, sakit sa bulsa. Nandiyan na si Ian. Yan! Musta ka na? Alis ka? Alis ka? Okay. Kaya hanggang ngayon, di pa ako nakakauwi. Dahil nga yun, sa pamasahe. At saka syempre, sa documents na hinihintay ko. Yung tinatawag na TRC. All goods. All goods. Hindi ko na pinakita. Yan lang naman yung mga regado niya. Yung mga laman loob, yan. Hiniwa ko na siya, hindi ko lang pinakita. Syempre, mantika. Yan, mga seasoning, yan. Syempre, yung green beans, hindi mawawala yan. At yung mantika. Syempre, konti lang kukunin mo dyan na mantika, no? Ayan, sibuyas, bawang, luya. Nilagyan ko na rin kasi siya ng luya. Ako na siya ng luya. May konting luya para hindi siya masyadong maanggo. All goods. All goods. Sige, luto lang ako ng simpleng lutong igado. Kumusta yan? Okay ka lang? Ayan. Magluluto din. Ayan. Magluluto ako igado Gigisa ko lang to. Ayan. Ayan. Ito yung magandang halo sa igado yung taba-taba. Taba. Walang balat. Wala. Taba-taba. Sa mga ilang weeks, ilang buwan. Nari ko. Nauntog pa ako. Buwan din, no? Meron. September ako. September. Ayan. Samantalay na natin to para may remembrance tayo. Ayan. Remember ano? Para kahit pa paano, makajamming din naman natin siya ng ilang buwan sa accommodation, sa flat. Kaya kahit pa paano, syempre, naging tropa na rin si Ian. Ayan, magluluto siya ng taba. Ano yan? Anong luto yan? Wala, gisa lang to. Wala Yan, gigisa niya lang. All goods yan. Salamat yan at nakasama ka namin. All goods. Ayan. Kausap mo ba si Bakot? Oo. Nakakausap niya si Bakot. Ayan. Pinapanood niya rin yung pinapanood ko, yung Kapinpin Brothers. Shout out sa Kapinpin Brothers. Ayan o. Yan lang ang pinapanood namin dito. Yung mga pagbablog.